ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, at ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ang ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa mas marami pang areas of cooperation sa Vietnam. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Looking forward si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mas marami pang mabubuong areas of cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Ang pahayag ay ginawa ng Chief Executive matapos nitong tanggapin ang credentials ng bagong ambassador ng Vietnam sa Pilipinas na si Ambassador Lai Tai Binh sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, maraming bagay na maaaring ma-explore kapwa ng Pilipinas at ng Vietnam upang lalong maging matibay ang bilateral relations ng dalawang bansa. Sa kanyang panig ay pinahayag naman ni Ambassador Lai na umaasa silang mas marami pang ang areas of cooperation ang mabubuo sa pagitan ng kanilang bansa at ng Pilipinas. Tiniyak din ng Vietnam Ambassador na ang relasyon nito sa ibang mga bansa ay nakabase sa prinsipyo ng international law, pagrespeto sa iba pang nasyon, ganon din sa territorial integrity at pagkakapantay-pantay. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Budget and Management o DBM, inaprubahan na ang paglalabas ng 550 million pesos na pondo para sa outpatient department building ng National Kidney Transplant Institute o NKTI. Ang kabuuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng 550 million pesos na pondo para sa outpatient department building ng National Kidney Transplant Institute. Ito ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman ay bilang bahagi ng layo ng Marcos Administration na palakasin pa ang healthcare system sa bansa. Sa pamamagitan ng pondong ito, target maipatayo ang walang palapag na gusali na magsisilbing one-stop shop ng ospital para sa social services kabilang ng diagnostic at surgical facilities. Patuloy anyang tinututukan ng gobyerno ang mga healthcare facilities sa bansa, lalo ng specialty hospitals, lalo't wala dapat na Pilipinong maiiwan o mapagkakaitan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nagpaalala sa istriktong pagsunod sa Philippine Travel Rule bilang pangangalaga sa sistema ng pananalapi.
Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga banks at non-banks institutions na maging mapagbantay at sumunod sa ipinatutupad na Philippine Travel Rule sa Virtual Asset Service Providers. Sa isang memo inilabas ng BSP, mahigpit na pinag-uutos sa mga supervised financial institutions na maging alerto sa pangangalaga ng sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng ligtas na interoperable transfer information. Anila batid nila ang umiiral na hamon sa travel rule pero importante na mapangalagaan ang mga impormasyon na may kinalaman sa transaction threshold, pinanggalingan ng virtual asset o digital units, pakikipagtransaksyon sa mga non-custodial na virtual asset providers at sa mga unhosted wallets. Sa ilalim ng panuntunan, ang mga asset transfer na nagkakalaga ng 50,000 pesos o $1,000 ay kailangan ng accurate information dahil may kaugnayan ito sa payment chain. Ang travel rule requirement ay alinsunod sa rekomendasyon ng Paris-based Financial Action Task Force o FATF laban sa money laundering at bahagi ng pagpupursige ng Pilipinas na maalis sa FATF Gray List. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, lehislatura nagawa na ang lahat upang makaalis ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FAFT. Ito ay ayon kay Senador Chis Escudero. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Giniit ni Senador Chis Escudero na nasa kamay na ng ehekutibo ang pag-aksyon para makawala ang ating bansa sa gray list ng Financial Action Task Force o FAFT. Ayon na kay Escudero, dapat pag-usakayin at higpitan pa ang regulasyon sa money remittances at terror financing system at gamitin ang economic data ng pamahalaan. Sinabi ng senador na sa panig ng legislatura ay nagawa na nila ang lahat para matugunan ang isyong ito. Pinunto ng dating Senate Committee on Banks Chairman na nakapagpasa na sila ng mga kinakailangang batas para hindi maisama ang Pilipinas sa gray list ng FAFT. Sa pinakahuling batasaan niya na kanilang ibinasa ay isinama na ang mga casino, real estate broker, junket operator, pawn shop money exchange sa masusing imomonitor pagdating sa money laundering at terror financing system. Una nang inutusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tugunan ang natitira pang kakulangan ng ating bansa sa paglaban sa money laundering at terror financing system. Ito ay dahil nais ng punong ehekutibo na matanggal na ang ating bansa sa gray list ng naturang task force. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, programang kalinisan sa Bagong Pilipinas nakatakdang ilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG ngayong Enero. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Hinikayat ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan at mga sangguniang kabataan na makiisa sa ikakasa nitong bagong programang yung 2024 na Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program. Alinsunod ito sa inilabas na DILG Memorandum Circular na isasabay sa selebrasyon ng taunang Community Development Day sa January 6, 2024. Layo ng inisyatibo na buhay ng diwa ng bayanihan sa bawat Pilipino at pakilusin ang lahat ng gobyerno at sektor tungo sa pagkakaroon ng isang malinis na kapaligiran. Kasama rin sa hangarin nito ang maipalaganap sa bawat Pilipino ang pagiging responsable sa pangangalaga ng kapaligiran at mahikayat ng LGUs na iprioridad ang mga proyekto sa solid waste management at ecological practices. Kaugnian itasa na ang lahat ng mga barangay na bumuo ng iba't ibang aktibidad sa Kalinisan Day kabilang na ang coastal cleanup, dredging ng mga kanal at estero at malawakang paglilinis sa komunidad. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasado na ang stratehiya ng Department of Agriculture o DA upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at produksyon ng pagkain sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makatutulong ito sa lokal na ekonomiya at mapapaganda ang pamumuhay
ng mga magsasaka at mangingisda. Inamin naman ni Laurel na hamon dito ang mga epekto ng El Nino phenomenon ngayong taon. Kaya naman binigyang diin ng kalihim ng agrikultura ang kahalagahan ng pagtutulungan at kooperasyon para matugunan ang hamon sa produksyon ng pagkain at El Nino phenomenon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kasunod ng banggaan ng aircraft sa Japan, naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng mga safety guidelines sa oras na mangyari ang peligro o sunog. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, isang kagamitan ang magagamit ng pasahero ang fire extinguisher na makikita sa loob ng eroplano. Sinabi pa ni Apolonio na sa oras ng peligro, kailangang buksan ang emergency door kung may sunog. Ang mga pasahero ay dapat dumapa at sundan ang ilaw sa aisle upang gumapang. Paliwanag niya, pataas kasi ang usok kaya dapat gumapang o lumuhod ang mga pasahero upang hindi malanghap ang usok at hindi mahirapang huminga. Gayunpaman, tiniyak ni Apolonio na taon-taon nilang vina-validate ang mga safety procedure ng airlines at may team silang naka-standby kung magkaroon man ng emergency. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, iniulat ng Department of Health o DOH na isang 10 buwang gulang na sanggol sa National Capital Region o NCR ang pinakabatang biktima ng paputok noong pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa DOH, nagtamo ang lalaking sanggol ng sugat sa kanyang mata dahil sa kwitis o skyrocket na sinindihan ng kasama niya sa bahay. Isang bata sa 114 na bagong kasong naitala ng DOH mula noong Enero 2 hanggang alas 6 ng umaga ng Miyerkules. 52 sa mga kasong ito ay dahil sa legal na paputok. 10 rito ang naospital dahil sa natamong sugat. Nananatili pa rin ang NCR na may pinakamataas na kaso ng injuries noong bagong taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang kamara naman tayo, partly solon, ikinabahala ang biglang pagpapatigil sa senior high school program sa mga state university and colleges o SUCs. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nababahala si Gabriela Porteles Representative Arlene Brosa sa magiging epekto sa mga kasalukuyang mag-aaral ng biglaang pagpapatigil ng senior high school program sa mga state universities and colleges. Kasunod dito na inilabas na kautusan ng CHED sa mga SUCs at local universities and colleges na natapos na ang otoridad nito magbigay ng SHS program noon pang 2021. Ayon sa mambabatas, mapipilitan ngayon ng mga estudyante na sa pribadong paaralan tapusin o kunin ng SHS kung saan mas mahal ang matrikula. Maliban sa mga estudyante, maaari ring mawalan ng trabaho ang mga SHS faculty. Matagal nang tutol ang mambabatas sa K-12 program dahil na rin sa dagdag gastos anya ito sa mga magulang. Maliban dito, mas pinipili pa rin anya ng mga employers ang mga nakapagtapos ng kolehiyo kumpara sa mga SHS graduates. Kaya naman muling panawagan ni Brosa sa Administrasyong Marcos Jr. na magsagawa ng komprehensibong review sa K-12 program at baguhin ang education system na sa ngayon ay export-driven. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang no-fly zone policy bilang seguridad
o bilang bahagi ng seguridad sa prosesyon ng itim na Nazareno o traslasyon sa Maynila. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., depende naman sa desisyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO kung gagamitan ng signal jammer ang traslasyon sa Enero 9. Ayon pa kay Acorda, susuportahan nila ang anumang pasya ng NCRPO na siyang overall supervisor ng hakbang panseguridad sa gaganaping okasyon. Bukod pa rito, magpapatupad din ang mga pulis ng istriksyon o restriksyon sa mga lugar malapit sa Quiapo Church. Ipatutupad din ang physical distancing sa misa upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kaisa ng Philippine National Police o PNP ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagtitiyak ng matagumpay, ligtas at mapayapang pista ng itim na Nazareno sa Enero 9 sa Maynila. Itinalaga ng Philippine National Police ang 15,000 pulis para sa seguridad ng pista ng itim na Nazareno sa Maynila. 5,600 dito ang nakatalaga sa traslasyon sa Quirino Grandstand. Samantala, tutulong din ang PCG upang suportahan ang PNP Security Forces sa traslasyon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, kasama ng PCG ang mga K9 units sa Quirino Grandstand, Jones Bridge at sa Quiapo Church. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ikalawang Philippine-United States Maritime Cooperative Activity isinagawa sa West Philippine Sea. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nagsimula kahapon ang ikalawang Philippine-United States Cooperative Maritime Activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Nagpadala ang AFP ng 4 na barko ng Philippine Navy, isang search and rescue multi-role helicopter at isang anti-submarine warfare capable helicopter. Sa panig naman ng US Indo-Pacific Command, kalahok ang 4 na barko ng US Navy mula sa Carrier Strike Group 1 na kinabibilangan ng isang aircraft carrier, isang cruiser at 2 destroyers kasama ang ilang combat aircraft. Ang 2 araw na bilateral activity na tatagal hanggang ngayong araw ay katatampukan ng passing exercises, communication checks, cross-deck exercises, joint patrols, officer of the watch maneuvers at fixed-wing flight operations. Sa unang araw ng sabayang pagsasanay, nagkita ang mga puwersa ng dalawang bansa sa karagatan ng Cabra Island sa Lubang Occidental Mindoro at nagsagawa ng maritime communication exercises. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 2,000 mag-aaral ng mga Child Development Center sa lungsod ng Lawag nakatanggap ng school supplies. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nakurang at 1,989 nga gad-adal ka nagdi child development centers
dito yung syudad Tilawag tinaykan ti school supplies kasagot iti lokal na gobyerno. Segun ken ni CSWD officer Perlita Cabello at tinaso programa ket kasagot kay iti ubing tapno saanan a problemaan pay dagiti naganak tarwatan da nga agbasa karaman diti tilapis, papel, notebooks, reading materials, coloring materials ken da dumapay kasapulan dagiti ubing iti panagbasa da naman umabot iti 1.8 million pesos ti pondo na ilatang ti naso a programa. Manag ti detoy tinaso nga bilang ket ison ti kadagupan dagiti nag-enroll kadagiti siya mapulo ket dua a daycare centers dito yung syudad Tilawag. Rumrumuar a kadagupan iti bilang dagiti 3 to 4 years old dito yung syudad ket umabot ti agarup 2,600 ngam dagiti daduman ket naka-enroll iti pribado pagadalan ken iti preschool ti Mariano Marcos State University. Manipod dito yung syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo pagpaparehistro sa mahigit 3,000 residente ng La Union na walang birth certificate tututukan ng Philippine Statistics Authority ngayong taon. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Tutukan ti Philippine Statistics Authority no PSA ita 2024 ti panakarehistro ti nasurok 3,000 residente ti La Union nga awanan iti birth certificate. May basar iti wargawag ti PSA La Union na doktalan a dumanon iti 3,403 individual dito La Union ti awanan iti birth certificate. Kaduan ket ili ti bawang a dumanon iti 789 individual. Sumarno ti Bangar a 400 at tattao. May katlo ti syudad ti San Fernando a 284 a residente. Sigun iti ahensya, masansan a dagiti awanan iti birth certificate ket dagiti agnanaed kariti nasusulinak a lugar, dagiti indigenous peoples, dagiti Muslim Filipinos, dagiti nakukurapay ken dumapay nga individual. Tarigagay iti PSA, a may rehistro dagiti nasong individual baban iti PhilSys Birth Registration Assistance Project wenno BPRAP a programa ti ahensya. Pasat daytoy iti advokasya a panagbalin ti taon 2015 aging 2024 ka Civil Registration and Vital Statistics sa decade. Sigon iti PSA, ti 3,403 abilang dagiti awanan iti birth certificate ditoy La Union, kat 54%, manipod iti 6,680 apakabuklan a punterya a may rehistro ditoy a probinsya. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,000 sako ng high-quality rice seeds na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Borongan mula sa Department of Agriculture ipinamahagi na sa palay farmers. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Abiria mula sa Borongan. Natananan na ipanhatag a palay farmers ang syudadan Borongan at 1,561 kasapon high-quality rice seeds nga nakarawat ang lokal nga pamunuan tika nga Department of Agriculture ha naglabay nga bulan ng Disyembre 2023 laro maniging papatuman nga Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEP. Sumalakan Senior Agriculturist Pedro Divino, Agronomy Section Head Office of the City Agriculturist nga antispahan kapaskuhan inay distribuernahan iramuhatan ang nasabi ang gahi hinumay nga nakarawat liwat ang lokal nga pamunuan na naglabayla nga bulan ng Disyembre. Basikan Mr. Divino adton mga palay farmer nga nag-umain por luminos nga ka hektarya nga palayan adton tinaganin isa ka sako nga may 20 ka kilogramo high quality rice seeds. Nilalauman nga nasabi ang gahi hinumay magagamitan na 780.5 ka hektarya han maabot 2,000 ka hektarya hinumayan han syudad. Sigunan Senior Agriculturist ininaadton siya ni gayon nga nahiupod atong syudad ang implementasyon ng RCEP. Ika nga syudad ng Borongan, Sok Abiria, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Narito naman ang balita mula sa Sogod. Mga empleyado ng EMB Region 8 is nailalim sa Annual Health and Wellness Check-up. Pakinggan ang buong ulat na ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Sa usa ka aktibong alakang padulong sa paguna sa kahimsog o kakayuhan sa mga empleyado niini, ang Environmental Management Bureau Regional Office 8 nag-organisar sila nga tinuig nga Health and Wellness Check-up kanato nga Disyembre sa miaging tuig sa EMB Regional Office 8 Conference Hall. Pinaagi niini nga paningkamot ang EMB Regional Office 8 naghatag sa iya nga mga empleyado og kaygayonan nga mopailawom sa vital health screening lakip na ang complete blood count, urine ug electrocardiogram tests. Kini nga mga komprehensibo nga pagtasa nagtumong sa pag-ilah o pagsulbad sa bisan unsang potensyal nga isyu sa kahimsog sa sayo pa o pag-awag usab sa usa ka pagpugo nga pamaagi sa pag-atiman sa kahimsog sa mga empleyado. Ang tinuig nga kalihukan nahiuyon usab sa mas lapad nga organisasyonal nga tumong sa pagpalambo sa kultura sa panglawas o kakayuhan sa sulod sa trabahoan, pagpalambo sa pakiglambigit sa mga empleyado ug sa katapusan ang pagtukod sa mas lig-on nga dynamic nga workforce. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao pagdagsa ng mga deboto ng itim na Nazareno para sa traslasyon sa Enero 9. Inaasahan ang detalye ng balita. Ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa isa sa gawang traslasyon ng itim na Nazareno dito sa lungsod ng Cagayan de Oro ngayong darating na Enero 9 na mailantulad sa traslasyon sa Quiapo. Sa tinatawag na Walk of Faith, marami ang naniniwala na kapag mahawakan ang imahe ng Black Nazarene ay may mangyayaring milagro sa kanila o di kaya gagaling sa kanilang sakit. Isa sa hinihiling ng mga deboto sa puog itim na Nazareno ay ang healthy life at family protection. Samantalang iba naman ay bilang pagpapasalamat sa puong may kapal. Tulad ng dati, ang traslasyon ay mahigpit na babantayan ng magkaisang puwersa ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Police Department para sa kaayusan ng buong aktibidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Mahigit 14,000 aplikasyon para sa business permit, registration at renewal inaasahan ngayong taon sa Zamboanga City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Shirley Espino. La esperanza que alcanza na 14,500 mga aplikasyon de business permit y renewal el mga proseso este año bajo na Business One-Stop Shop o BOS system del gobierno local na siyudad de Zamboanga. Objeto del BOS que conduci cada año amo para hacer más pronto el proceso del sacada y renewal de mga business permits de mga negosyante na Zamboanga. El alcalde John Delipe pasa también un orden ejecutivo para hacer más pronto el proceso este año bajo na orden ejecutivo JD 105 que usa un Unified Business Application Form. El Business One-Stop Shop que encabeza el Business Permits and Licensing Office junto con na diferente mga opisina de gobierno ilocao alin na Centro Latino Paseo del Mar esta ciudad ay corre hasta enero 20 este año. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dakuin naman natin ang tandag. Kapulisan sa Surigao del Sur ipinalabas ang kanilang accomplishment report on anti-illegal drugs para sa buwan ng Disyembre sa nakalipas na taon. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Raymond Playa.
Gipagawa sa Surigao del Sur Police Provincial Office o SDS-PPO ang ilang accomplishment report dahil sa kampanya batok sa illegal nga droga alang sa nakalabay nga bulan sa Disyembre 2023. Sa mong report, nasairan nga mokabat sa siyam ka mga anti-illegal drugs operation ang ilang napahigayon kundi 8 ka mga suspitsado ang naaresto. Mutimbang usab sa 4.4699 nga gramo sa illegal nga droga nga shabu ang ilang nakumpiska nga nagkantidad og 30,395 pesos 32 centavos. Subay niini gidasig na lang sa kapulisan ning probinsya sa pagpangulo ni Provincial Director Police Colonel Harry Domingo ang publiko nga motabang kanila diha sa pagigbatok sa illegal nga droga. Kini pinaagi na sa pag-report sa ilang hotline number nga 0998-598-7356 kung adunay namatikdan nga mga illegal nga aktibidad diha sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Pumunta naman tayo sa Iligan. Mga suspect sa Gaisano Mall, Osami City heist, arestado na. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nadakpan na ang 5 kasuspek sa pagpanglungkab sa Gaisano Mall, Osami City niadtong unang adlaw sa tuig 2024, Enero 1. Formal nga gaypasakaan ang mga suspek og kasong robbery sa Osami City Prosecutor's Office. Sa pagkakaron anana sa kustodya sa Philippine National Police ang mga suspek samtang nagpaabot sa pagtahan sa usa ka prisohan. Gila ang mga suspek sa pinaagi nga no let up investigation ug hot pursuit operation sa Osami City Police Station duol sa peryahan sa mall. Nabawi ato sa investigasyon ang ubay-ubay nga mga sapot nga gituohang gigamit sa mga suspek sa krimen ug kapin sa 1/4 nga mga alahas nga gikawata. Kahinumduman nga mikalot og lungag nga 5.5 metros ang gilawmon gikan sa kanal gawas sa Gaisano Mall ang mga kawatan aron makasulod og pugsanong giguba ang usa ka automated teller machine o ATM ug duha ka jewelry shops. Sa inisyal nga inventaryo kapin sa 30 milyones pesos ang kinawat nga kwarta ug alahas gikan sa Oro Italia Jewelry Shop. Samtang wala pay gipagawas nga inventaryo ang ubang mga establishmento sa negosyo bain niini. Matod ni Osami City Police Station OIC Chief Police Major Dennis Tano, padayon ang investigasyon sa Osami City Police Station hangtod nga madakpan ang utok sa krimen ug mabawi ang mga kinawat nga alahas o kwarta. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakatakdang mag-roll out ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ng ayuda sa Local Government Units o LGUs sa buong bansa para tulungan ang mga itong pasimula ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS system ayon kay ARTA Director General Ernesto Perez. Ani Perez, balak ng ARTA na simula ng roll-out ng caravan sa huling linggo ng buwan ng Enero. Kasama sa ayuda na maaaring ibigay ng ARTA ang donasyon ng hardware at technical assistance upang makasunod sa rekisitos ng EBOS. Batay sa huling datos noong buwan ng Desyembre ng nakaraang taon, mahigit 600 na LGUs na sa mahigit 1,000 LGUs ang mayroong EBOS system. Ngunit ipinunto ni Perez na 19 na LGUs lamang dito ang fully compliant sa EBOS. Kabilang na dito ang Malabon, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City at Valenzuela sa Metro Manila, pati na rin ang Balangas City, Batangas City, Cagayan de Oro, Davao City, Ilagan City, Lapu-Lapu City, Legazpi City, San Fernando City, San Roque sa Northern Samar at Ubay sa Bohol. Itinuturing lamang na fully compliant sa EBOS ang mga LGUs na mayroong online system na tumanggap ng electronic business applications sa pamamagitan ng Unified Application Form
Mayroong kakayanang mag-issue ng electronic tax bill at fire safety inspection certificate fee at barangay clearance fee. Mayroong kakayanang mag-issue ng electronic version ng mga permit at tumatanggap ng online at iba pang mode of payment maliban sa cash. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang bababa ang bilang ng unemployment rate ng bansa sa katapusan ng taong 2023 dahil sa high demand ng trabaho noong Kapaskuhan at posible rin itong magdulot ng mas maraming job opportunities sa 2024 ayon sa isang ekonomista. Pahayag ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort, posibleng bumaba ang unemployment rate sa 4% dahil sa mataas na demand ng business activities nitong nakaraang holiday season. Pinakamababang unemployment rate ng bansa ang naitala sa 4.2% noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon. Base sa datos, bumaba ang bilang ng unemployed sa 2.9 na milyon noong Oktubre 2023 mula sa 2.24 na milyon noong Oktubre ng 2022. Paliwanag ni Ricafort, bagamat mayroong seasonal na pagbaba ng unemployment rate pagkatapos ng Kapaskuhan, makalilikha pa rin ng mas maraming trabaho ang pagbabalik sigla ng turismo. Dagdag nito ang posibleng mas mabilis na paglago ng ekonomiya at pagbagal ng inflation, gayon din ang mas mataas na infrastructure spending na hindi bababa sa 5% hanggang 6% ng GDP o Gross Domestic Product at patuloy na pagtaas ng overall government spending ang maglilikha ng mas maraming trabaho para sa taong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-abiso ang Department of Energy o DOE na posible nang maibalik ang electricity services sa Western Visayas sa oras na makumpleto ang grid synchronization ng mga planta. Ayon sa DOE, hinihintay ng grid ang 135 megawatts load mula sa PAM Concepcion Power Corporation o PCPC na nangangailangan ng halos 300 megawatts para mag-stabilize. Batay sa huling datos, 249 megawatts na ang naibalik sa grid. 198.1 megawatts nito ay mula sa power plants sa Panay at 50.9 megawatts ang mula sa iba pang power generation facilities sa Visayas. Itinuturong dahilan ng power outage sa Western Visayas itong Enero 2 ang boiler feed pump ng Unit 1 ng Panay Energy Development Corporation o PEDC coal-fired power plant at sanhi ng voltage imbalance sa Unit 2 at Unit 1 ng PCPC. Nakaapekto ang problemang ito sa paghahatid ng elektrisidad sa iba pang pasilidad sa Visayas Grid. Nanawagan ng DOE sa NGCP na gawin ito ang responsibilidad bilang System Operator o SO, lalo na sa pagtitiyak ng supply security at reliability sa power grid. Ayon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, nasa posisyon ng NGCP na tiyakin ang kahandaan sa system disturbance, tulad ng nangyari sa Visayas Grid. Dagdag nito, mayroon na rin kaparehas na insidente ang nangyari sa Panay at Negros subgrids noong April 2023 at dapat anya itong magsilbing aral sa lahat ng mga stakeholder. Sinabi nitong ang pagmomonitor sa grid 24/7 ay magbibigay ng kakayanan sa NGCP ng agarang koordinasyon sa ibang mga planta upang tiyakin na ang bawat unit protection at control settings ng mga ito ay hindi magdudulot ng instability na magsasanhi ng blackouts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan, ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Veteranong NBA player ang kinuhang import ng Philippine team na Strong Group Athletics na sasalang sa 33rd Dubai International Basketball Championship sa Enero 19 hanggang 28. Kinumpirma ni head coach Charles Chu na kinuha nila ang serbisyo ni NBA veteran Dwight Howard. Inaasahang darating na sa bansa itong Sabado o Linggo si Howard at agad sasamahan ang Strong Group sa kanilang training camp. Pakay ng Strong Group na sundan ang tagumpay ng Mighty Sports kung saan sila ang naging kauna-unahang non-Middle Eastern team na nagkampiyon sa Dubai noong 2020 na minandohan din ni Chu. Malaki ang tiwala ni Chu sa 38 anyos na si Howard dahil sa kanyang matinding karanasan sa NBA kung saan ginawaran siya ng 3 Defensive Player of the Year awards, 5 All-NBA First Team at 8 All-Star selections, tampok pa ang isang NBA championship. Magmumula si Howard sa Taiwan kung saan naglaro siya para sa Taoyuan Leopards sa T1 League at hinakot ang Most Valuable Player Import Award at MVP ng All-Star Game. Kasama din ni Howard na maglalaro para sa Strong Group sina Andre Blatch, Andre Robinson at Mackenzie Moore. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Namaalam na si opposite hitter Caitlin Viray sa Choco Mucho bago magsimula ang unang season ng Premier Volleyball League o PVL ngayong taon. Inanunsyo ito ng Flying Titans sa kanilang mga social media accounts. Naging bahagi si Viray ng silver finish ng Choco Mucho nitong kakatapos lamang na PVL Second All-Filipino Conference. Wala pang anunsyo mula sa kampo ni Viray kung saan ito lilipat. Samantala, nakuha naman ng Akari Chargers ang serbisyo ni veteran outside spiker Gretchel Soltones mula sa Petrogas Angels. Ilang beses naging NCAA Most Valuable Player si Soltones noong seasons 90 hanggang 92 kung saan naglaro siya para sa San Sebastian Lady Stags. Naging second best outside spiker din ang Tubong Cebu sa 2022 Open Conference ng PVL at naging parte ng national team noong 2015 Southeast Asian Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 400 eskwelahan sa buong Pilipinas ang masisilayan sa Rebisco Volleyball League o RVL Under-19 National Finals na gaganapin sa ikalawang linggo ng Enero. Gaganapin ang mga laro sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong mula 8 hanggang 10 bago lumipat ng venue sa Inaris Sports Arena sa Pasig City mula Enero 11 hanggang 13. Ayon sa Rebisco, 460 eskwelahan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang lalahok sa torneo. Sa isang pahayag, sinabi ng Rebisco na ang RVL ay kaakibat ang Rebisco Volleyball Grassroots Development Program na layunin na bigyan ng pagkakataon ang mga nakababatang players na ipakita ang kanilang kakayahan sa larangan ng volleyball. Sa professional level, hawak ng Rebisco ang Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans na kapwa nakapasok ng finals ng PVL Second All-Filipino Conference 2023 kung saan nakuha ng Creamline ang kampyonato. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito hindi nakaligtas sa epekto ng magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Ang It's Showtime host na si Jong Hilario, ang asawa nitong si Maya at ang kanilang anak na si Zarina habang sila ay nagbabakasyon sa naturang bansa. Ibinahagi ni Jong ang nakakakilabot nilang karanasan habang sila ay nasa kanilang tinutuluyang hotel. Kwento niya, quotes and quotes, nasa 22nd floor kami kaya ramdam na ramdam namin and talagang nakita namin yung umuga yung buong building. Nakuhanan ko din ng video yung pag-uga. Makikita mo doon sa video na gusto talagang bumaba ni Maya. Sabi ko hindi gagana talaga yan yung elevator pag ganyan. Saka mahirap pag na-stuck ka sa elevator, hindi ka makakalabas. And pag nasa stairs ka naman, sobrang taas, meron kaming dalang pata. Ito nga, kwento niya, kahit malayo ang sentro ng lindol ay ramdam niya ang epekto nito dahil nakita niya na umuuga ang mga gusali sa paligid ng hotel. And bilang pag-iingat ay lumikas silang buong pamilya sa kanilang tinutuluyan. And napansin din ng It's Showtime host na tila normal na para sa mga Hapon na ang paglikas tuwing may lindol. Ayon sa kanya, quote and unquote, noong medyo humina, lumabas kami and then tinignan namin kung may mga nagbabaan. Wala. Meron kaming nakitang room service, tinanong namin. So, there's an earthquake. Sabi niya, oh yeah, it's normal. So, sa kanila, parang normal na. And ito, nagpapasalamat naman itong si Jong at hindi nasaktan ang kanilang pamilya. Sabi niya, quote and unquote, nakakatakot din kasi may tsunami warning daw pero at least safe kami. Ligtas naman pala itong si Jong at ang kanilang buong pamilya at we wish them safety sa kanilang pagbabakasyon sa Japan. Samantala, sa pambihirang pagkakataon, ipinasilip ni John Lloyd Cruz ang private moments nila ng kanyang non-showbiz girlfriend na si Isabel Santos. Ibinahagi ito ni Lloydie sa Instagram stories nitong unang araw ng 2024 and ipinakita nila ang sweetness nila sa isa't isa at hindi nga maitatago ang mga ngiti nito. And kasama din sa litrato ang kanilang alagang aso na talaga namang komportable habang ito ay tangan ng aktor. At kasama din sa bakasyon nila sa ibang bansa ang anak ni Lloydie kay Ellen Adarna na si Elias. And ito matatandaan natin noong October 2023 nang kumpirmahin ni John Lloyd sa isang TV interview ang relasyon nito kay Isabel at inabot ng 2 taon ang pagde-date ng dalawa bago nila aminin ang kanilang relationship status. And ito pa mga kachismis, ilang mga artista ang nominado sa magaganap na 14th Philippine Movie Press Club Incorporated o PMPC Star Awards for Music. And isa sa mga nominado ang kapuso singer na si Julian San Jose sa mga kategoryang Concert Performer of the Year and Concert of the Year para sa kanyang musical trilogy na Limitless. And nominado rin ang singer na si Gareth Bolden bilang Male Pop Artist of the Year at nominado rin si Hannah Presillas sa Female Pop Artist of the Year. Kasama din sa nominado sina Kelvin Miranda at Matt Lozano sa New Male Recording Artist of the Year. Sa New Female Recording Artist of the Year naman, nominado si Jessica Villarubin habang sa Male R&B Artist of the Year naman si Jeremiah Tiangco. O ito namang si Ara San Agustin na kasama sa Bubble Gang ay nominado bilang Female Acoustic Artist of the Year. And ito mga kachismis, ang PMPC Star Awards for Music ay ang taunang patimpalak para kilalanin ang mga magagaling na Pilipinong mga awit na nagbibigay kontribusyon
edukasyon sa mundo ng original Filipino music o OPM. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama GT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad